Naisip mo na ba na ang pag-aasawa ay parang pagtatali ng buhon? Iyan ay isang ekspresyon sa kasulatan. Maligayang pakikinig sa ating aralin sa araw na ito sa Mini Bible College. Ang pangalawa sa serye tungkol sa pamilya ay pag-aasawa, kung saan natututunan natin ang tungkol sa plano ng Diyos para sa pag-aasawa at mga pamilya. Sa aralin natin sa araw na ito, maririnig natin kung papaano ginamit ni Jesus ang mga salitang ito upang ilarawan ang bigkis ng pag-aasawa. Ipapaliwanag din ng ating guro ang 7 bigkis ng pag-aasawa. Ang larawan ng pag-aasawa ay ang pagiging isa ng dalawa, o sa ibang salita, ang dalawa ay binigkis upang maging isa. Ang pag-aasawa ay ideya ng Diyos at sa mga araling ito, matututunan natin kung ano ang plano ng Diyos sa pag-aasawa. Dalangin namin na matulungan at mapagpala ng mga araling ito ang inyong buhay may asawa. Ngayon, samahan natin ang ating guro para sa aralin sa araw na ito na may bilang na NTS 206. Unang bahagi at pinamagatang ang batas ng pag-aasawa at pamilya. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na iahati sa atin ni Pastor John. Maligayang pakikinig mga mahal naming mag-aaral ng banal na kasulatan. Nais kong muling magsimula kay Jesus, anuman ang paksa, dapat pulagi tayong nagsisimula kay Jesus. Sa ating huling pag-aaral, sinabi po ni Jesus na magsimula tayo kay Moses. Kaya naman bumalik tayo kay Moses at ginawa natin ang sinabi po ni Jesus. Muli nais kong bumalik tayo kay Jesus at makikita po natin si Jesus na sinisipi si Moses. Kaya naman dito makikita mo ang lumang tipan at bagong tipan na magkasama sa paksa ng pag-aasawa at pagpapamilya. Heto po ang pananalita ni Jesus na sumisipi sa pananalita ni Moses sa paksa ng pag-aasawa. Kaya naman tayo po ay nasa mismong pinagmumulan ng katotohanan habang binabasa po natin ang talatang ito ng banal na kasulatan. Ganito po ang sinasabi. May ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Na ayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae at siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit iniutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moses na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking magpalayas at hiwalayan ang kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nangalunya at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba naman naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao, mayroon namang hindi nag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito. Mga giliw kong kaibigan, may nagdala po ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi po ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit.
Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos sila'y umalis. Sa mga pananalitang ito, makikita po natin ang apat na katotohanan sa tinatawag po nating ang batas ng pag-aasawa at pagpapamilya. Ang unang katotohanan ay ganito: ang pag-aasawa ay bigkis sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na nagmumula sa Diyos. Ganito po ang layunin at disenyo ng Diyos para po sa pag-aasawa. Ang sinabi ni Jesus dito ay ganito: ang lalaki at babaeng ito ay hinangad ng kanilang may likha na pagsamahin sa relasyong ito, na sa isang salita ay maaaring tawaging pagiging isa. Pagiging isa, patungkol dito po sa relasyong ito, ay sinabi pa ni Jesus, ang dalawa ay magiging isang laman. Sa iba pong mga salita, binibigkis sila ng Diyos upang maging isa. Ngayon, ang bigkis na ito ng dalawang tao ay una po sa lahat mula sa Diyos. Marami pong ibig sabihin ito. Natalakay natin ang mga ito sa ating nakaraang pag-aaral. Pinagsama sila ng Diyos, pinagtagpo sila ng Diyos at tanging ang Diyos ang makapagpapanatili sa kanilang pagsasama. Dahil po rito, ang pag-aasawa ay tunay po na mula sa Diyos. Plano ito ng Diyos. Nilikha ito ng Diyos, pinag-isipan ito ng Diyos, ideya ito ng Diyos. Kaya naman ito po ay mula sa Diyos dahil ito ay kaisipan ng Diyos. Pinagsama sila ng Diyos, kaya naman ay masasabi nating ang ating pag-aasawa ay pag-aasawa sa paningin ng Diyos dahil ang Diyos ang bumuo nito sa pamamagitan ng kanyang salita. Binuo ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang spirito. Dapat po tayong maniwala sa aking opinyon na ang basihan ng ating pasya upang mag-asawa ay ang patnubay ng Diyos. Kung hindi ito batay sa patnubay ng Diyos, masasabi po nating ito ay pagbabakasakali lamang, isang ganap na pakikipagsapalaran. Napakahalaga po ng pag-aasawa, kaya naman dapat itong pagpasyahan batay po sa patnubay ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang pag-aasawa ay pag-aasawa sa paningin ng Diyos kung masasabi mong binuo ito ng Diyos. Pinagsama ito ng Diyos. Sa mga taong matagal nang mag-asawa at hindi nila isinalang-alang ang maghiwalay, isa sa mga dahilan kung bakit sila nagpapatuloy ay ang Diyos ang bumuo nito. Ang Diyos din ang siyang gumagabay. Mayroon po akong nakilalang mag-asawang misyonero doon po sa China. Sila ay kapwa matanda na. Tinanong ko po sila, pumasok ba sa isip ninyo ang maghiwalay? Sinabi po ng lalaki, hindi. Pabirong sinabi ng babae, madalas naming naiisip ang pumatay, pero hindi ang maghiwalay. Ang dahilan kung bakit naiisip mo ang pumatay, ngunit hindi ang maghiwalay, ay ang konbiksyon o paniniwala na mayroon ka. Pinagsama tayo ng Diyos, at dahil ang Diyos ang bumuklod sa atin, makakaasa din tayo na Diyos din ang magpapanatili sa atin. Kaya naman po, ang pag-aasawa ay isang bigkis na nagmula po sa Diyos. Ngayon ay magpatuloy po tayo, gaya po ng nasabi natin noon, ang batas ng pag-aasawa at pagpapamilya ay batas ng Diyos, simula pa man ng paglalang, kung saan kumuha ang Diyos ng dalawang tao at pinagsama sila upang maging mga magulang, at bilang mga magulang, magkakaroon sila ng mga anak na aalagaan nila hanggang maging mga handa na rin silang mag-asawa, at ganito po pupunuin ng Diyos ang mundo ng mga mabubuting tao. Gaya po ng nasabi ko noon, mayroong 4 na dako ng problema sa bawat pag-aasawa. Ang unang dako ng problema ay ako, ang lalaki. Namamangha ako sa kaisipang ito, ngunit ang pangalawang dako ng problema ay ang aking may bahay, ang babae. Ang aking may bahay ay isang banal, ngunit siya ang pangalawang dako ng problema, dahil kung minsan ako po ang may problema at kung minsan naman ay siya. Ang pangatlong dako ng problema ay ang lahat ng mga isyo ng pakikibagay sa aming pagsasama. At pagkatapos, ang pang-4 na dako ng problema ay ang mga anak. At marami kaming mga naging problema sa kanila.
At magkakaroon din po kayo kapag pinagkalooban na kayo ng Diyos na mga anak. Ito po ang 4 na mga dako ng problema ng pag-aasawa o pagpapamilya. Ngunit sinabi po natin, upang maisakatuparan ang batas na ito ng Diyos, kailangan ng Diyos ng 2 mabubuting magulang. Upang maging mga mabuting magulang, kailangan nila ng mabuting asawa. Upang magkaroon ng mabuting asawa, kailangan ng 2 malusog at mabuting mga tao. Ngayon, pagsapit mo sa mga pagpapayo sa mga mag-asawa sa banal na kasulatan, makikita mo ng paulit-ulit ang prinsipyong ganito. Laging kinakausap ng magkahiwalay ang mag-asawa. Hiwalay na kinakausap ang lalaki tungkol sa kanyang sarili dahil mayroon siyang magagawa sa kanyang sarili. Ganon din, hiwalay din kinakausap ang babae tungkol sa kanyang sarili dahil may magagawa siya sa kanyang sarili. Gaya po ng madalas mangyari, laging gustong magsalita ng lalaki tungkol sa babae at ang babae naman ay tungkol sa lalaki. Ngunit walang ganoong magandang ibinubunga ang ganito. Hindi ito kapaki-pakinabang. Tama po ang banal na kasulatan sa pakikipag-usap ng hiwalay sa mag-asawa. Kaya ang hamon ay kailangan nating makita ang ating sarili sa ating pagsasama. Kailangan nating ilagay ang Diyos sa ating pagsasama dahil tanging Siya lamang ang makakapagpanatili po nito at makakabuo nito. Kailangan mong makita ang Diyos sa iyong pagsasama para sa kahulugan at layunin ng pag-aasawa. Pagkatapos, dapat po nating ilagay ang ating mga sarili para po sa 2 dahilan. Una sa lahat, may mga papel at tungkulin na dapat nating gampanan. May mga responsibilidad tayo. Kailangang makita natin ang ating kontribusyon o ambag na dapat nating ibigay sa ating pagsasama at magkaroon tayo ng pag-aalala kung hindi natin ito na ibibigay. At kailangan din po nating tanggapin ang pananagutan para sa bahagi po ng problema na tunay namang tayo ang dahilan. Nakita rin po natin na ang pag-aasawa ay isang batas ng buhay na sa pamamagitan po nito gumagawa ang Diyos sa mundo. Hindi lamang upang punuin ito ng mga mabubuting tao, kundi ang gumawa sa pamamagitan ng mga taong ito. Kaya naman ayon po sa aklat ng Salmo, Kabanata 128, naghahanap ang Diyos ng isang tao na matatawag niyang mapalad at gagawin niyang asawa at ama ng lalaking ito, na nagpapala ang Diyos sa pamamagitan po ng paggawa gamit ang ama, ang ina at ang mga anak. Naapektuhan nila ang tinatawag na Zion sa lumang tipan. Ito po ay tinatawag namang simbahan sa bagong tipan at naapektuhan ng Diyos ang buong sanlibutan sa pamamagitan po ng mga lupo ng pamilya habang sila po ay nagsasama-sama sa isang espiritual na komunidad. At pinagpapala nito ang lungsod at pinagpapala nito ang bayan. Kaya para po sa lahat ng mga kadahilanan ito, ang pag-aasawa ay isang bigkis na mula sa Diyos. Ngayon masasabi rin po natin, batay sa turong ito ni Jesus, na ang pag-aasawa ay kinakailangang permanenteng bigkis. Bakit kailangang permanenteng bigkis ang pag-aasawa? Ang sagot po sa tanong na ito ay karapatan ng mga anak. Sa Salmo Kabanata 127, makikita po natin ang isang magandang ilustrasyon ng pag-aasawa at pagpapamilya. Ito po ay ang busog at palaso. Ito ay ibinigay sa atin ng pinakamatalinong taong nabuhay sa lupa, si Haring Solomon. Sinabi niya, ganito ang pag-aasawa at pagpapamilya. Ang mga magulang ay parang mga busog sa kanilang mga anak, na para namang mga palaso. Ang lakas ng tulak at direksyon sa pagpana sa mga palaso ay nakasalalay po sa busog. At ito ay isang batas ng buhay. Kung ikaw ang dyablo at nalalaman mo ito, ano ang gagawin mo? Hindi mo ba puputulin ang tali sa busog? Ito mismo ang gagawin mo at ito ang kasalukuyang ginagawa po ng dyablo. Pinuputol niya ang tali ng busog. Kung mapuputol niya ang batas ng pag-aasawa at pagpapamilya, kung ang batas ng pag-aasawa at pagpapamilya ang siyang paraan ng Diyos upang mapuno ng Diyos ang lupa ng
mga mabubuting tao, kung ito po ang paraan ng paggawa ng Diyos dito po sa lupa, kung ikaw ang dyablo, ang gagawin mo'y puputulin ang tali ng busog. At ito ang eksaktong ginagawa ng dyablo sa ngayon. At ito rin ang dahilan kung bakit madiin ang naging pagsasalita ni Jesus sa Mateo Kabanata 19 nang ginawa niyang permanenteng bigkis ang pag-aasawa. Kaya kapag napag-uusapan ang paksa ng pag-aasawa, gaya rin ng iba pang mga paksa, hindi mo dapat tanungin ang katanungang, ano ang para sa akin dito? Ang dapat mong itanong ay ganito, ano ang para sa Diyos dito? Kapag sinasanay natin ang ating mga kapatiran upang pangunahan ang pag-aaral ng banal na kasulatan, sinasanay natin silang gawin ang tatlong mga bagay. Una, obserbasyon. Pangalawa, interpretasyon o pagpapaliwanag. Pangatlo, aplikasyon. Marahil ay narinig mo na ito. Tinatanong ng obserbasyon ang katanungang, ano ang sinasabi nito? Tinatanong naman po ng interpretasyon ang katanungang, ano ang kahulugan nito? Tinatanong naman po ng aplikasyon ang katanungang, ano ang halaga nito sa akin? Ang pagtatanong ng mga katanungang ganito ay isang magandang paraan ng pag-aaral po ng banal na kasulatan. Ngunit may isa pang katanungan na dapat po nating idagdag sa ating pag-aaral ng kasulatan. Ang katanungang, ano ang halaga nito sa Diyos? Ngayon, ang mga katanungang ito ay napakahalaga kapag pinapag-aralan mo ang pag-aasawa at pagpapamilya dito po sa banal na kasulatan. Ano ang sinasabi nito? Ano ang kahulugan nito? Ano ang halaga nito sa akin? Ano ang halaga nito sa Diyos? Sa kaso po ng pag-aasawa, maaari din nating itanong ang katanungang ano ang halaga nito sa mga anak. Ang batas ng buhay na disenyo ng Diyos dito po sa tinatawag nating pag-aasawa at pagpapamilya ay isa sa pinakadakilang bagay na nangyari dito po sa lupa dahil nililikha nito ang tahanan, ang institusyon na mag-aaruga sa mga anak sa loob po ng 20 taon o higit pa bago sila lumabas sa mundo at harapin ang buhay. Tunay pong napakaganda nito. Kailangan nila ito. Minsan hindi pa rin sila handa pagkalipas po ng 40 taon, ngunit tiyak na kailangan nila ng 20 taon upang arugain at ihanda para harapin ang buhay. Ang buhay po ay kasindak-sindak at komplikado. Ngunit kapag pinutol mo ang tali sa busog, inalis mo sa mga anak ang unang 20 taon ng pag-aaruga at paghahanda sa kanilang pagharap bago sila lumabas sa mundo, pagharap sa buhay, hindi nila mararanasan ito. Ito po ang isa sa pinakamalaking problema ng mga anak sa kasalukuyan. Sinasabi po ng isang 78 taong gulang na tagapayo ang ganito, sa unang pagkakataon sa aking karanasan sa pagpapayo, ang pinakamalaking problema na kinakaharap ko, ang pinakamalaking katanungan na itinatanong sa akin ng mga bata na ganito, papaano ko mapapanatiling magkasama ang aking mga magulang? Mga mahal naming tagapakinig, hindi ba ito isang nakakatakot na katotohanan ng mga pangyayari po sa ating ngayon? Mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit sinabi po ni Jesus na dapat ang pag-aasawa ay permanenteng bigkis. Ang kapanatagan ng mga anak ay nakasalalay sa inyong pagsasama. Sa palagay ko po, alam nila ito. Kung gusto mong makakita ng takot, tingnan mo ang mukha ng iyong mga anak habang kayo ay may malaking pag-aaway ng iyong asawa. Mas maganda pang wala sila sa bahay kapag kayo po ay nag-aaway. Ngunit kung sila po ay nasa inyong bahay, tingnan mo ang kanilang mga mukha. Alam nila na ang kapanatagan nila ay nakasalalay sa pagsasama ng kanilang mga magulang. Kung hindi nagiging maayos ang pagsasama bilang mag-asawa ng kanilang mga magulang, wala po silang mararamdamang katiyakan o kasiguruduhan o kapanatagan. Sa kabilang banda, kung nais mong makakita ng kaligayahan sa mukha ng iyong mga anak, hagkan mo ang iyong asawa sa harap ng iyong mga anak. Maaaring tuksohin kanila, ngunit gusto nila ang kanilang nakikita. Dahil kapag nakikita nilang hinahagkan mo ang iyong asawa, alam nilang panatag ang inyong pagsasama at may kasiguruduhan sila.
ang kanilang kasiguraduhan ay kasing tatag ng inyong pagsasama ng iyong asawa. Ngayon, mga mahal naming tagapakinig, nais ko pong sabihin sa inyo na kapag ako ay tinatanong tungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya, ang laging unang tanong ay tungkol po sa diborsyo. Ano ang masasabi mo tungkol sa diborsyo? Kung minsan, nasa pangatlong pakikipag-asawa na ang isang tao bago siya maging mananampalataya at ang kanilang mga anak ay nasa iba't ibang panig na ng bansa. Kaya naman, nais kong maglaan ng isang buong aralin upang talakayin ang paksa ng pag-aasawa at muling pag-aasawa sa hinaharap. Sa bagong tipan, makikita nating laging pinaparaan ni Jesus ang kautusan ng Diyos sa prismo ng pag-ibig ng Diyos bago niya ito gamitin sa buhay po ng mga tao. Sasabihin ko itong muli, laging pinaparaan ni Jesus ang kautusan ng Diyos sa prismo ng pag-ibig ng Diyos bago niya ito gamitin sa buhay ng mga tao. Ang kaibahan niya sa mga reliyosong grupo ay ito. Hindi niya nakakaligtaan ang katotohanan ang lahat ng kautusan ng Diyos ay nagmula sa puso ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang layunin ng lahat ng kautusan ng Diyos sa kasulatan ay ang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos para sa tao. Nais ng Diyos na tanggapin natin ang kanyang pag-ibig. Ito po ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang kasulatan. Hindi niya nais na makita tayong malungkot sa pamamagitan po ng lahat ng mga kautosang ibinigay niya. Nais niyang makita tayong laging masaya at laging may layunin para sa bawat utos ng Diyos sa kasulatan. Ang kapakanan ng tao dahil mahal ng Diyos ang mga tao. Ngayon, ang mga Pariseo na isang reliyosong grupo ay nakaligtaan po nila ang pag-ibig ng Diyos kaya naman ibinabato nila ang kasulatan sa mga tao at naging napakabigat ng kanilang pakikitungo sa kanila. Ngunit si Jesus, hindi niya nakakaligtaan ang pag-ibig ng Diyos. Lagi niyang tinatanong, bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? At papaano may papahayag ang kautusang ito ang pag-ibig ng Diyos para sa mga tao at ang kanilang kapakanan? Bilang halimbawa, ang layunin po ng batas ng pag-aasawa at pagpapamilya ay ang magkaroon tayo ng isang masayang tahanan. Hindi mabuti para sa tao ang mag-isa. Yun po ay naitala sa aklat ng Henesis, Kabanata 2, talata 18. Sinasabi po ng Diyos na ikinalulugod niya na dalhin sa pamilya o bigyan ng pamilya ang mga taong malungkot. Ayaw po ng Diyos na tayo ay mag-isa. Isa pang halimbawa, nang nilisan ni Jacob ang kanyang pamilya, siya po ay nalungkot. Ngunit pagkalipas po ng 20 taon nang bumalik siya, matatagpuan po yan sa Henesis Kabanatang 32 at 33. Tinawid niyang muli ang batis na una niyang tinawid na mag-isa. Noong paalis siya mula sa kanyang pamilya, ngunit ngayon tinawid niya itong may kasama, ang kanyang buong pamilya at mga alagang hayop. Mga kaibigan, ang pag-aasawa ay isang bigkis na magmumula sa Diyos. Ayon po kay Jesus at Moses. Kinakailangang ito ay permanenteng bigkis at ito ay bigkis na tanging sa mag-asawa lamang at ito ang katotohanang nais ituro po ng Panginoong Jesus. Sa dalawang diwa, ang pag-aasawa ay natatanging bigkis para sa isang lalaki at sa isang babae lamang. Para sa kadahilanang ito, dapat iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Sa pag-aasawa, hindi kasama ang mga magulang. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka pwedeng magkaroon ng isang magandang pakikipagrelasyon sa kanila. Nangangahulugan lamang ito na hindi ka na dapat pumisan sa kanila. Kung ikaw ay isang babae, ay hindi na ang iyong ama ang iyong ulo. Hindi na siya ang iyong espiritual na pinuno, kundi ang iyong asawa na. Mayroong malaking kaibahan kapag ikaw ay nag-asawa na. Sinabi po ng isang tao na ang nangungunang sanhi ng diborsyo ay ang pamilya. Batid ko na ang pamilya ay maaaring maging sanhi ng paghihiwalay ng mag-asawa kung hindi nila naiintindihan ang pagiging eksklusibo ng pag-asawa. Para po sa kadahilanang ito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Isinasantabi niya ang kanyang dating relasyon sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nagiging eksklusibo ito sa diwang ganito, iiwan ang lahat upang ang lalaki
ay maging para lamang sa babae, at ang babae ay maging para lamang sa lalaki habang sila ay nabubuhay. Sinabi po ni Jesus na ang pag-aasawa ay isang kasunduan o kontrata sa pagitan po ng isang lalaki at ng isang babae. Ito po ay nakabatay sa pagiging eksklusibo. Ngayon kapag ang pagiging eksklusibong ito ay nabaliwala, ang kontrata ng pag-aasawa ay maaari nang ituring na walang bisa. Hindi ito dapat pawalang bisa, ngunit dahil sa pagkakabaliwala ng pagiging eksklusibo ng pag-aasawa, maaari na itong pawalang bisa. Disenyo ng Diyos ang pag-aasawa upang ang mag-asawa ay maging eksklusibo lamang para sa isa't isa sa kanilang pagsasama. Kung hindi mamumuhay ang mag-asawa bilang eksklusibo para sa isa't isa, maaari nang pawalan ng bisa ang kontrata ng pag-aasawa ayon kay Jesus. Dahil ang pag-aasawa ay eksklusibong bigkis para po sa mag-asawa. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang kwentong ito. Mayroon pong isang lalaking lumapit sa kanyang pastor. Ang lalaking ito ay may nakilalang isang dalaga at mahal na mahal niya ito, ngunit kailangan nilang magkalayo dahil kailangan nilang bumalik sa eskwelahan dahil tapos na ang bakasyon. Nangako ang babae na palagi niyang dadalawin ng lalaki. Dinalaw nga siya ng babae, ngunit isang araw, tinawagan po ng babae ang lalaki at sinabi niyang hindi na siya dadalaw pa kailanman. Dahil sa pangyayari, lumapit po ang umiiyak na lalaki sa kanyang pastor. Sinabi po ng lalaki, ang relasyong ganito na kinasasangkutan ng matinding damdamin ay dapat magkaroon po ng isang uri ng kasiguruhan at proteksyon. Mga kaibigan, gaya ng lalaki sa ating kwento, ayaw ng Diyos na ang iyong pag-aasawa ay walang kasiguraduhan at proteksyon na kung saan anumang oras maaari itong maputol dahil lamang sa isang tawag sa telepono. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng pangamba sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Kaya naman, disenyo niya ito bilang eksklusibong relasyon. Ngayon, ang isa pang punto ayon kay Jesus tungkol po sa pag-asawa ito. Ito ay buong-buong pakikipag-isa ng dalawang mag-asawa sa isa't isa. Sa pag-aasawa, layunin ng Diyos na ang mag-asawa ay maging kagaya ng paglalarawan po ni Solomon. Siya ay may matalino at mayroong 700 mga asawa at 300 kinakasama, kaya naman masasabi nating eksperto siya tungkol sa pag-asawa. Kaya naman maraming mga tao ang nakakaramdam na binibigyan niya tayo ng isang obserbasyon tungkol po sa pag-aasawa nang sabihin niya sa aklat po ng Ecclesiastes, Kabanata 4, talatang 12, na ang panaling may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Mga kaibigan, nang dinisenyo ng Diyos ang bigkis sa pagitan po ng lalaki at babae, ito po ay nagmula sa Diyos. Permanente, eksklusibo at buong-buong pakikipag-isa ng mag-asawa para sa isa't isa. Sinasabi na ang mag-asawa ay dapat iisa sa espiritu at sa pag-iisip at pagkatapos ipapahayag nila ang malalalim na pakikipag-isang ito sa kanilang pisikal na relasyon. Sa ibang mga salita, ninanais po ng Diyos na dapat silang magkaroon ng komunikasyon at mas malalim pa rito. Dapat silang magkaroon ng komunyon o pakikipag-isa. Ang kanilang mga espiritu ay dapat magkaroon ng pakikipag-isa. At pagkatapos, dapat nilang ipahayag ang kanilang komunikasyon at pakikipag-isa sa pamamagitan ng kanilang paninirahang magkasama. Ang pinakamalalim na uri ng komunikasyon sa pagitan po ng mag-asawa ay ang pagtatalik. Ganito ito dinisenyo ng Diyos. Hangarin ng Diyos na ang pagtatalik ay pagpapahayag ng katotohanang sila ay iisa sa isip at sa espiritu. Nawa ang mga araling ito ay nagbigay sa atin ng malalim na pananaw tungkol sa pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. Mga kaibigan, muli po nating puputulin ang pag-aaral natin dito at itutuloy natin sa susunod na aralin. Tunay nga na hindi biro ang pag-aasawa, isa itong pangako na kailangang hawakan ng matibay na pundasyon. At ang tangi lamang makapagbibigay nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging isa sa isip, puso at pag-ibig
ay idinisenyo ng Diyos upang ang mag-asawa ay manatiling isa sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Hanggang sa susunod na aralin, nawa ang mga salitang ito ay magbigay sa inyo ng pagpapala. Ito ang Mini Bible College.